Mas pinigtingnan ng Philippine National Police ang operasyon laban sa mga suspect sa nangyaring madugong shootout sa General Santos City. Habang patuloy ang investigasyon, may mga nabawing armas at tinutukoy na rin ng mga otoridad ang mga posibleng nasa likod ng insidente. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao. Inatasan na ngayon ng Philippine National Police o PNP Headquarters ang Police Regional Office 12 na paigtingin ang hot pursuit operation laban sa mga responsable sa nangyaring shootout sa Barangay Labangal, General Santos City na ikinamatay ng isang security guard noong umaga ng Miyerkules. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Gensan Police Station sa insidente sa pamamagitan ng mabilis na pagsasagawa ng hot pursuit operation. Pagdating sa Barangay Labangal, namataan umano ng mga otoridad ang motorsiklong sinasakyan ng mga responsable. Kasunod nito, may isang tricycle umano na sumusunod na may kargang malaking sako kasama ang isa pang individual. Dahil dalawa lamang umano ang personahe ng Gensan Police na nagsagawa ng hot pursuit operation, ang tricycle lamang ang kanilang naharang. Ngunit nakatakas ang sakay nito, kaya ang tricycle driver lamang ang naabutan. Sa pagsusuri ng mga otoridad, doon natagpuan ang 9 na armas sa loob ng sako. Dahil dito, agad na ikinustodiya ng otoridad ang nasabing dinakip. Based on the information that he provided us, na willing man siya mag-cooperate because according to him is linagay lang yung nung sa hindi niya alam na baril, but syempre that is his according to statement niya, but may mga witnesses din kasi nakakita na doon sumakay yung gunman. Actually yun ang isa sa main suspects ng yung gunman is doon sumakay sa kanya. Natuklasan din ng otoridad na 7 umano ang mga individual na nasa likod ng naturang shootout. Pinaghihinala ang pawang mga security guard mula sa iba't ibang ahensya ang mga ito. Ito ay matapos makumpirma ng otoridad na ang mga naturang armas ay pagmamay-ari ng ilang security agency sa lugar. Dahil dito, malaking katanungan umano kung ano ang ginawang proseso ng mga ito sa pagtransport ng mga armas. Sapagkat kinakailangang kumuha ng permit para dito at dapat lamang gamitin ang mga ito sa kanilang itinalagang deployment area. Pag sa security agency na gamit kasi yan, it's not supposed to be transported ng ganon-ganon lang. They have to secure permits prior to the transportation, and kung saan yung proper designated deployment ng security guards, dun lang yan pwedeng gamitin yung barrel because yung 4, I think, various security agencies nakapangalan na. Gayunman, matibay umano ang nakuhang lead ng otoridad sa mga nasa likod nito, kung saan mayroon na umano silang 7 persons of interest sa naturang krimen at inihanda na ang kasong isasampa laban sa kanila. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Bayan.